Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito hong naging pahayag po mga kabida ni Congressman Ace Barbers po. Patungkol po dito sa impeachment po laban po kay Vice President Sara Duterte May nabasa po ako sa isang news online itong inquirer.net mga kabida, kung saan po sinabi po ni Congressman Ace Barbers na yung impeachment raw laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang people's decision, decision po ng taong bayan, sa pamamagitan po ng mga mambabatas, sa pamamagitan po ng mga representante po ng mga tao o ng taong bayan. Okay? Ang pinagbasihan lang po dito ni Congressman Barbers, mga kabida, yung dami po ng mga congressmen and women na sumuporta doon ho sa impeachment. In fact, may binanggit po siya dito na more than enough na raw yung pumirma at nagpakita po ng suporta doon ho sa required po ng saligang batas. Okay? Kasi umabot po lahat ng 240 maliban doon ho sa 215 or 225 na or 215 na pumirma mga kabida. So sobra-sobra na raw 'yon. At indikasyon daw 'yon na yun daw yung kagustuhan po ng taong bayan ang tanong ko po kay Congressman Barbers, naitanong po ba nila yung kanilang mga constituents? Ito po ba yung kagustuhan po ng kanilang mga constituents na ipa-impeach o i-impeach po itong si Vice President Sara Duterte? Ang tanong po, bakit po kayo o ilan sa mga mambabatas po ninyo ay nagkukumahog po na magpaliwanag doon sa kanilang ginawa, doon sa kanilang pagpirma Marami ho tayong nababasa sa social media, kaliwat kanan pong pagdedepensa po o pagpapaliwanag po doon ho sa kanilang pagpirma po ng impeachment laban po sa Vice Presidente po. Kung majority po kayo, kung maraming sumuporta po kayo sa inyo, kung boses po ng taong bayan yon, bakit ho kayo natatakot? Bakit ho kayo nagkukumahog na mag-explain sa inyong mga Facebook accounts, na yung inyong pagpirma ay hindi ho dahil galit po kayo kay VP Sara, kundi dahil you were just doing your sworn duty as congressmen, as people's representative, as enshrined dyan ho sa ating saligang batas. Hindi naman kailangan magpaliwanag kung sa tingin ho ninyo, tama yung ginawa ho ninyo. Kaya tama yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte, no need to explain if you think what you did was right. Pero kung sa tingin ho ninyo, mali yung ginawa ko ninyo, talagang dapat kayong mag-explain, Diba? Kasi gaya ng sinabi po ni Congressman Barbers, representative po sila ng taong bayan. Diba? Kung tama yung ginawa po nila, yung kagustuhan po ng taong bayan, ang sinunod po nila, wala ho silang dapat ipag-alala. Okay? Hindi ho dapat silang mag-explain. Bakit marami hong nag-explain? Parang takot po sila sa kanilang ginawa. Okay? Bakit marami hong nag-react na mga tao, ng mga Pilipino, doon sa ginawa po ng kanilang mga mambabatas? So meaning, yung kanilang pinagbasihan, ang dami po ng sumuporta at pumirma doon sa impeachment, it was not the reflection of the real sentiments of the people. Hindi yun reflection ng totoong kagustuhan po ng kanilang mga constituents. Hindi ako naniniwala mga kabida na kinonsulta po nila yung kanilang mga constituents. Yan. Kasi kung totoo, kung majority sila dapat konti lang yung nag-react. Halos buong Pilipinas nag-react ko dito, Diba? At saka yung mga mambabatas po parang natakot
Okay? Nataranta dito ho sa reaction po ng taong bayan, ang kanilang mga constituents. So meaning, walang consultation na nangyari. Okay? Now, ako, personally, I don't believe doon ho sa sinabi po ni Congressman Barbers na it was the people's decision. Maybe it was their decision. Decision po ng representative, hindi ho decision po ng taong bayan. Ano? Okay? Alam naman po natin mga kabida, kahit na itinanggi po ng mga mababatas kung ano yung kapalit doon ho sa pagpirma po nila. Di ba? Alam naman po natin yan. Okay? Sinong lolokohin po nila? Okay? Madaming naniniwala na yung pagpirma po ay may kapalit na monetary promises or consideration. Ano pa? 3 impeachment raps versus VP Sara to be transmitted to Speaker this week. House Secretary. Ngayon, bigla ho tayong nasurpresa, no? Dito ho sa gagawin po ng SecGen, ano? Na itra-transmit po itong 3 impeachment complaints doon ho sa opisina ni Speaker Romualdez, ano? Okay, given there are only 4 days to go bago po ito sila mag-adjourn. Okay? Ito pong kongreso ito o kongresong ito, mga kabida, no? Now, ano po yung gagawin po nila para mag-prosper po ito, no? Kasi kung susundin po natin yung proseso po, mga kabida, malabo. Kasi dahil ho doon sa kakulangan po ng panahon, ano? The most effective tool na pwede ho nilang gawin po dito o gamitin ay ito pong pagkalap po ng signatures. Ito hong required number of signatures para automatic kung may transmit po itong complaints, mga kabida, sa Senate. Ano? So, kailangan po nila ng 103 or 105 signatures para hindi na ho dumaan doon ho sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Kaya yan sa isang araw po, mga kabida, no po, na kung kaya po nilang makalap yung o makuha nila yung 105 signatures, ano po, no? Medyo nag-aalangan din ako dyan, ano? Duda ako dyan sa signatures na yan, ano? Kasi ho, unang-una po, marami na pong mga mababatas na nag-signify na ayaw na po nilang ma-involve dyan ho sa impeachment po laban kay VP Sara, no? Okay? Dahil ho, takot po sila sa magiging repercussion dyan, ano? Yung epekto doon ho sa mga botante na loyal at supporters po ng Vice Presidente, no? Okay? Kitang-kita naman yan doon ho sa action po ng ating mababatas. Kaya nagtagal yung complaints na yan doon ho sa SecGen, di ba?